Binalibag at kinuha ang cellphone. Reklamo yan ng isang delivery rider laban sa isang umano'y tauhan ng LTO na nakitaan pa ng baril. Ang buong kwento sinundan at tinutukan ng resibo, walang lusot ang may atraso. Nakuna ng video ang tila pakikipambuno sa isang delivery rider sa di umano'y LTO patrol officer. Ayon sa rider, tinutukan rin daw siya ng baril at tinangay ang kanyang susi at cellphone. August 11, ang masiraan daw ng motor ang delivery rider na si Raymond Sario habang binabaybay nila ang Luzon Highway para ipagawa ang motor. Isang silver na SUV ang bumusina sa kanila. Busina po siya ng busina, tapos kinat niya po kami. Tapos biglang lumabas po doon sa may sasakyan niya, sabi sigaw ng sigaw. Tapos sabi niya, akin na yung lisensya niyo, hindi niyo ba alam na bawal yung ginagawa niyo? Pagkatapos ito'y bumaba ng lalaki nagpakilalang tauhan ng LTO at pilit umanong kinuhanan ng lisensya ang rider. Naglabas pa rin ng baril ang lalaki. May baril po ba? Yung time na naglabas po siya ng baril, so naano po, nanginig po yung ano ko po, tawan ko po. Kinilala ng mga pulis sa si Gregorio Glian na isang aide LTO sa San Jose del Monte, Bulacan ng lalaki. Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio. Kalaunan ay nagkaroon din daw ng kasunduan ng LTO officer at delivery rider na babayaran ng danyo si Raymond na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Kasama sa halagang ito ang pambayad sa dalawang cellphone na sinira at kinuha ni Gregorio. Pero nito lamang September 14, 2023, muli nagkaharap sina Raymond at Gregorio sa PNP. Dito na humingi ng tawad si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yung sinira ko yung gamit niya, kaya willing naman ako. Yun lang naman po hinihiling ko na yung pamilya ko po. Natatakot din kasi. Hindi, ba't matatakot? Magsabi ka kung magkano pa yung pwede natin itulong sa'yo, lapit ko na lang sa kanila, hihingi na lang din ako sa kanila. Parang tulong ko na lang din sa'yo. Para maayos na yan. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawain po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. Kasi tutusin lang, may mga anak din siya na umaasa sa kanya. Walang sino man ang may karapatang manakit o mang-abuso sa kapwa, lalo na kung ikaw ay may posisyon na dapat pagkatiwalaan.